Ito atang isang profesor na ito ay or pulahan. Pero ang alam ko kasi, ito po ay dating or die hard din. Sabihin, sinuportahan si Duterte. So ngayon, nakikita natin, mukhang, mukhang may point yung kanyang statement na to tungkol nga sa pagbusisi ng confidential funds ni Sara Duterte. Pagbusisi ni Narciso Ontiveros at ng Makabayan Black. Tingnan natin. This narrative that Sara Duterte is being unfairly demolished when all we want is for her to explain how she spent the 2.6 billion confidential funds when she was mayor of Davao City for 6 years and 125 million of the same for 19 days or 11 days in 2022 as VP is so off. Yung issue na ito. Kasi ito daw ay paraan para pabagsakin si Sara Duterte, etong pagbusisi na ito. Tignan mo palusot na itong mga pulahan at mga diehard na nasa social media. Yung kanilang narrative na kuno ay unfair ang ginagawang ito daw ay demolition job kay Sara Duterte. Wow ha. Kung sana kasi noon pa ay hindi na pinagpawisan ito si Sara Duterte, hindi na nagturo ng kung sino-sinong sasagot sa mga tanong, kung sana ay sinagot niya ng buong buo at diretsahan, edi wala ng problema ngayon. Okay? Bakit hindi nagawang sagutin at i-explain ng maayos kung paano nga nangyari etong ganito kalala, ganito kalaking pondo, confidential fund, nung siya ay Davao City Mayor pa. Paanong hindi ma-explain? Totoo, kasi nga naman, paano mo ma-justify? Paano mo mabibigyang linaw ang isang bagay na napakagulo? Ang isang bagay na alam natin na hindi talaga lilinaw. Okay? Hindi gagawa ng linaw netong mga katulad ni Sara Duterte. Alam natin kung saan napunta yung perang yan. 'Di ba? So yun, mabuti naman at may mga taong ganito na alam natin pulahan din. Kaya sila ngayon ay hindi maganda ang terms na itong mga na itong mga nasa social media na pulahan at die hard, pati na rin syempre pulahan at pulahan, sila po ang nagsasagutan ngayon sa social media. So nakikita natin, merong nagagawang mabuti yung trabaho ni Risa Ontiveros at ng Makabayan Black. Merong sumusuporta na alam natin ay nasa kabila, alam natin ay pulahan, alam natin ay die hard. It is every citizen's right to ask, more so when we have to borrow money to meet our budget needs. Tama yon, dahil siguro naman hindi lingid sa kaalaman natin na kailangan na naman nating manghiram ng napakalaking halaga para lang sa ating or para lang mapondohan ang budget sa 2024. And asking us to prove whether she pocketed the money is so misplaced. Di ba kasi yan yung palusot na itong or hamon na itong mga pulahan, tagapagtanggol ni Duterte na patunayan na kinurakot that Sara Duterte pocketed those amount of money. Okay, yan yung kanilang narrative, yan yung kanilang linyahan. Totoo, wala sa picture. Misplaced yung ganyang mga narrative na itong mga putrages na ito. Diba? Alright. Sabi pa, if those who ask can only rely on presumption of regularity simply because they also cannot prove that she spent the money right. Totoo yan. Hindi or walang makaprove sa kanila, katulad ng ginawa ni Kimbo na pag-justify. Abay, halatang halata at napaka-obvious na hindi alam or talagang nasusukol na. Yun yung tawag nasusukol na. Kaya bumababa yung standard. Yung kalidad ng kanilang mga statement at pagdepensa ay napakababa na. Even Stella Kimbo admitted that spending 125 million in so short of a time is already a red flag. Alam naman yan netong mga kongresista. Alam din yan ng mga senador. Alam din yan mismo ng mga Duterte. Okay? Alam yan. Totoong nakakagulat
yung 125 million na ginastos sa loob ng 11 days. Okay? Sabi nga ni Risa Ontiveros, bakit? Nagpagawa ba ng libo-libong safe houses? Nag-hire ba or nag-mass hiring ba ng libo-libo rin in a couple of days lang? Nag-mass hiring ba ng libo-libong ahente or agents para sa sabihin na natin proyekto na or para sa security ng project at syempre ng pamunuan nga or ng Office of the Vice President at ni Sara Duterte mismo. Nag-hire ba? Nagkaroon ba ng mass hiring? Gumawa ba ng libu-libong safe houses in that short period of time? Ay di ba wala namang maipakita? So ang problema dito, ang tanong pala dito, dapat yung mga tagapagtanggol, sila yung magpo-prove, okay, na the money was spent right. Hindi yung ibabalik nyo sa mga nagtatrabaho lang na in a way na binubusisi at kino-question, trabaho lang. Hindi yung ibabalik nyo na dapat daw ay sila ang magkaroon ng proof na binulsa nga ni Sara Duterte ang pera. Katindi.